Ang hangin sa bayan ng lihim ay laging mabigat, puno ng mga kwentong hindi nasasabi at mga lihim na nakabaon sa lupang puno ng mga anino. Dito, sa maliit na baryong ito na nakasiksik sa pusod ng Pangasinan, ang bawat simoy ng hangin ay tila may dalang bulong ng nakaraan. Para kay Jessa Lumaya, ang bigat na ito ay hindi lamang dala ng kapaligiran, kundi ng sarili niyang puso. 3 ulit na niyang naramdaman ang lamig ng pagkamatay ng kanyang mga supling habang nasa sinapupunan pa lamang. 3 ulit na pangarap na nauwi sa abo, iniwan siyang nag-iisa sa isang mundong tila sumumpa sa kanya. Isang malamig na gabi, habang nakatitig sa kawalan mula sa maliit na bintana ng kanilang kubo, ang kanyang isip ay nalilito sa mga alaala, ang mahinang pagtangis ng sanggol na hindi niya kinilala, ang haplos ng malamig na unan kung saan dapat ay nakahimlay ang kanyang munting anghel. Ang bawat paghinga ay tila isang parusa, isang paalala ng kabiguang hindi niya maintindihan. Ang kanyang asawa si Berting ay naroon, ngunit parang malayo. Ang init na dati nagmumula sa yakap nito ay tila napalitan ng lamig, isang distansyang hindi kayang punan ng salita. Sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang bagong mukha ang lumitaw sa bayan ng lihim, si Digna Alcantara. Dumating ito na tila isang agos ng tubig, banayad at mapang-akit. Maputi ang balat, makinis ang buhok na hanggang bewang, at ang mga mata nito'y tila mga batis na puno ng hiwaga. Mabilis itong naging kaibigan ni Jessa. Laging nandyan upang makinig sa kanyang mga hinaing, nag-aalok ng mga salitang tila gamot sa sugatang kaluluwa. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, isang kislap na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam kay Jessa, isang pakiramdam na mahirap ipaliwanag, parang isang babala. "Hindi ka nag-iisa, Jessa," sabi ni Digna. Hinahaplos ang braso ni Jessa. Ang kanyang tinig ay malambing, tila himig na pumapawi sa mga luha. "Nandito ako para sa iyo." Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napapansin ni Jessa ang hindi pangkaraniwang kilos ni Berting. Ang dating tahimik at masipag nitong asawa ay tila nahuhumaling kay Digna. Palagi itong naghahanap ng dahilan upang makalapit dito. Ang mga mata nito'y hindi maitanggal kay Digna. Ang mga haplos nito sa balikat ni Jessa ay nagiging madalang. Ang mga halik nito'y tila may kasamang pagmamadali. Isang gabi, habang si Berting ay naglalakad palayo mula sa kubo, nakita ni Jessa ang pagbibigay nito ng isang maliit na supot na may kakaibang kulay sa kamay ni Digna. Ang puso ni Jessa ay biglang bumigat, kasabay ng malamig na pagtulo ng pawis sa kanyang batok. Tila may nagbabago sa bayan ng lihim, at ang mga pagbabagong ito ay nagsisimula ng magbigay ng malamig na takot sa kanyang nanlalamig na kalamnan. Isang umaga, habang naghahanda ng gamot na pampalaglag para sa sarili, bigla na lamang itong napatigil. Isang kakaibang init ang gumapang sa kanyang tiyan. Isang pamilyar na pakiramdam na minsan na niyang naramdaman, ngunit ngayon ay may kasamang kakaibang pangamba. Tumingin siya sa salamin at sa kanyang pagtataka, ang kanyang tiyan ay tila bahagyang umumbok. Hindi ito posible. Ang lahat ng inaasahan niya ay kabiguan. Ngunit ang pakiramdam na ito, hindi ito mapagkakamalan. Bumalik ang pagbubuntis. Ngunit ang saya na dapat niyang maramdaman ay agad na napalitan ng mas matinding takot. Kasabay ng pagkakumpirma ng kanyang bagong pagbubuntis, isang balita ang kumalat sa buong baryo. Si Aling Marta,
Ang matandang manggagamot na malapit sa kanilang pamilya ay natagpo ang patay sa kanyang tahanan. Walang bakas ng karahasan, ngunit ang kanyang mukha ay nanigas, nakais sa isang ekspresyon ng matinding takot na parang nakakita ito ng isang bagay na hindi dapat makita ng mga tao. Ang mga tao ay nagbubulungan, ang mga mata ay naghahanap ng sagot sa kadiliman, at si Jessa, habang hinahaplos ang kanyang lumulobong tiyan, ay hindi mapigilan ang pakiramdam na ang mga anino sa bayan ng lihim ay hindi lamang nagbubulungan, kundi nagsisimula ng sumigaw. Ang balita ng muling pagbubuntis ni Jessa ay kumalat na parang apoy sa tuyong dahon sa bayan ng lihim. Sa Sinabacuy may isang banda. Nagkaroon ng bahagyang liwanag sa pagitan ng madilim na ulap na bumabalot sa kanya. Isang munting buhay na naman ang kanyang aalagaan. Isang pagkakataon upang itama ang mga nakaraang pagkakamali, upang patunayan na ang tadhana ay maaari pa ring baguhin. Ngunit ang liwanag na ito ay agad ding nilamon ng papalapit na dilim. Ang pagkamatay ni Aling Marta ay nagdulot ng hindi mapakaling takot sa mga residente. Ang mga usapan ay umiikot sa mga lumang kwento ng mga aswang at mangkukulam na sinasabing nagtatago sa kagubatan. Pinilit ni Jessa na iwaksi ang mga takot. Kailangan niyang maging malakas para sa kanyang sarili at para sa batang nasa kanyang sinapupunan. Naisip niya ang mga salita ni Digna, ang kanyang mga haplos na tila humahaplos sa kanyang kaluluwa. Hindi ka nag-iisa, paulit-ulit nitong sinasabi. Ngunit habang mas nagiging malapit sila ni Digna, mas nararamdaman ni Jessa ang isang malamig na tinik na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang mga ngiti ni Digna ay tila hindi umaabot sa kanyang mga mata, at ang mga haplos nito ay nag-iiwan ng pakiramdam na hindi pagiging komportable. Isang hapon, habang nagtitipon ng mga halamang gamot malapit sa gilid ng masukal na gubat, napansin ni Jessa ang isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno ng balete. Ito si Lolo Gimo, ang pinakamatandang residente ng bayan ng lihim. Kilala sa kanyang malalim na kaalaman tungkol sa mga sinaunang ritual at mga kwento ng mga nilalang na naninirahan sa kadiliman. Madalas siyang iniwasan ng mga tao dahil sa kanyang kakaibang aura at sa mga bulong-bulong na mayroon siyang kakayahang makipag-usap sa mga espiritu. Lumapit si Jessa kay Lolo Gimo, dala ng kanyang nararamdamang pangamba. "Magandang hapon po, Lolo Gimo," bati niya, pinipilit na ipakita ang paggalang. Tumingala si Lolo Gimo ang kanyang mga mata. Bagamat malabo na sa katandaan, ay tila nakakakita ng higit pa sa pisikal na anyo. "Ang bigat ng iyong pasanin, Apo," sabi nito. Ang tinig ay mahina ngunit puno ng bigat. "Nararamdaman ko ang panganib na bumabalot sa iyo at sa batang iyong dinadala." Nagulat si Jessa sa sinabi ng matanda. Paano nalaman ni Lolo Gimo ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, gayong hindi naman niya ito nabanggit kanino man maliban kay Berting? "Paano niyo po nalaman, Lolo?" Bahagyang ngumiti si Lolo Gimo, isang nanggiting tila may bahid ng lungkot. Ang mga anino sa bayan ng lihim ay may sariling paraan ng pagsasalita, Jessa. At ang anino na nakapalibot sa iyo ngayon ay hindi pangkaraniwan. Ito ay may gutom na hindi mapapawi ng ordinaryong pagkain. Tinitigan siya ng matanda. Ang mga mata nito'y tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. "Mayroon kang dala. Isang buhay na pinipilit kunin ng isang nilalang na mas matanda pa sa ating mga ninuno.
Isang tik-tik ang nagbabantay. At ang target nito ay ang mga gaya mo, mga ina na may dinadalang bagong buhay. Nanlamig ang buong katawan ni Jessa. Tik-tik. Ang mga kwento lamang iyon na naririnig niya noong bata pa siya. Ngunit ang pagkaseryoso sa mukha ni Lolo Gimo, ang determinasyon sa kanyang mga mata, ay nagpatunay na ito ay totoo. Tik-tik po, ngunit hindi ba yon mga kwentong bayan lamang? Ang mga kwentong bayan ay madalas na nagmumula sa katotohanan na kinalimutan na ng panahon, Apo. Sagot ni Lolo Gimo. Hinugot niya mula sa kanyang balutan ang isang maliit at kupas na anting-anting na gawa sa pinatuyong ugat at mga butil. Ito ay para sa iyo. Isusuot mo ito sa iyong dibdib, malapit sa iyong puso. Hindi ito garantiya ng kaligtasan, ngunit magbibigay ito ng kaunting proteksyon laban sa mga masasamang espiritu. Huwag mong ipagkakatiwala ang iyong sarili sa sinumang nagpapakita ng labis na kabutihan, ngunit may itinatagong kadiliman. Tinanggap ni Jessa ang anting-antik. Ang lamig nito ay tila nagpapawi ng kaunting takot sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Lolo Gimo ay tumatak sa kanyang isipan, lalo na ang tungkol sa labis na kabutihan at itinatagong kadiliman. Tumingin siya sa direksyon ng kanilang kubo, kung saan malamang ay naroon si Digna kasama si Berting. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumirot sa isang bagong uri ng sakit, ang sakit ng paghihinala. Habang naglalakad pabalik sa kanilang kubo, isang kakaibang tunog ang narinig ni Jessa mula sa itaas ng mga puno. Hindi ito ang karaniwang huni ng mga ibon o ang lagaslas ng mga dahon. Ito ay isang uri ng mahinang pagaspas na sinusundan ng isang tila ng gagaya na huni na nagpapatindig ng balahibo sa kanyang batok. Napatingala siya, ngunit ang makapal na mga dahon ng mga puno ng balete ay nagtatago sa anumang maaaring naroon. Gayunpaman, ang pakiramdam na siya ay pinagmamasdan ay hindi maalis sa kanya. Tila may matang nakatitig mula sa kadiliman, naghihintay ng tamang pagkakataon. Sa pagdating niya sa kubo, natagpuan niya ang lahat na tahimik. Si Berting ay wala roon at si Digna ay nakaupo sa sulok, nagbabasa ng isang libro na tila luma at kakaiba. Nang makita siya ni Digna, ngumiti ito. Jessa, kamusta ang iyong pamamasyal? Nakakita ka ba ng magagandang bulaklak? Ngumiti si Jessa, ngunit ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan. Wala naman, Digna, naglakad-lakad lamang. Inilagay niya ang anting-anting sa ilalim ng kanyang damit, malapit sa kanyang dibdib kung saan ito ay hindi makikita. Habang papalapit siya kay Digna, isang matalim na amoy ang sumalubong sa kanya. Isang amoy na hindi niya malirip kung saan nanggagaling, ngunit tila nagpapahiwatig ng nabubulok na bagay. At sa isang iglap, habang nakatingin siya sa mga mata ni Digna, tila nakita niya ang isang mabilis na pagbabago. Isang kislap ng pulang apoy na mabilis ding nawala, na napalitan ng karaniwang pagiging kalmado. Ang malamig na pagtibok ng kanyang puso ay bumilis. Ang mga salita ni Lolo Gimo ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Ang mga salita ni Lolo Gimo ay tila mga matatalim na patak ng ulan na bumabagsak sa tumigas na lupa ng pag-asa ni Jessa. Ang tik-tik ay nagbabantay. May gutom na hindi mapapawi ng ordinaryong pagkain. Ang mga katagang iyon, kasama ang kakaibang amoy at ang mabilis na pagbabago sa mga mata ni Digna, ay nagtanim ng malalim na binhi ng pagdududa sa kanyang puso.
Ang dating kasiguraduhan sa pagmamahal ni Berting ay napalitan ng malamig na simoy ng paghihinala. Sa mga sumunod na araw, ang pagbabago kay Berting ay naging mas kapansin-pansin. Dati, ang kanyang mga kilos ay simple at direkta, puno ng pagmamahal at pag-aalaga kay Jessa. Ngayon, siya ay tila isang estranghero sa sarili niyang tahanan. Ang kanyang mga mata ay madalas na lumilipad patungo kay Digna, na tila ba may hindi nakikitang tali na humihila sa kanyang atensyon. Ang mga usapan nila ni Jessa ay nagiging maikli at walang buhay, habang ang mga pag-uusap nila ni Digna, kahit na tahimik lamang, ay tila puno ng lihim na kahulugan. Isang gabi, habang naghahanda ng hapunan, narinig ni Jessa ang mahinang pag-uusap ni Berting at Digna mula sa labas ng silid. Hindi niya maintindihan ang lahat ng salita, ngunit ang tono ni Berting ay kakaiba, parang nagmamakaawa, ngunit kasabay nito ay puno ng paghanga. Nang mapadaan si Berting sa kusina upang kumuha ng tubig, napansin ni Jessa ang bahagyang pamumula ng kanyang mga pisngi at ang labis na pagpapawis kahit na malamig ang gabi. "Berting, maayos ka lang ba?" tanong ni Jessa. Pilit na pinapakalma ang sarili. Tumingin sa kanya si Berting, ngunit ang kanyang mga mata ay tila hindi nakatutok sa kanya. "Oh, Jessa, maayos lang ako. Masama lang ang pakiramdam ko." Mabilis itong tumalikod at lumabas muli. Hindi mapakali si Jessa. May talagang mali. Naalala niya ang supot na nakita niyang ibinigay ni Berting kay Digna ilang araw na ang nakalilipas. Ang kakaibang kulay ng pulbos. Ang sinabi ni Lolo Gimo tungkol sa gutom na hindi mapapawi ng ordinaryong pagkain. Mabilis na pumasok si Jessa sa kanilang silid habang natutulog si Berting, dala ng pagnanais na malaman ang katotohanan. Hinanap niya ang anumang maaaring magpatunay sa kanyang hinala. Sa ilalim ng unan ni Berting, natagpuan ni Jessa ang isang maliit na supot na gawa sa pinatuyong dahon. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang kulay abo at mabahong pulbos. Nang hawakan niya ito, naramdaman niya ang bahagyang init nito. Agad niyang naalala ang mga kwento ng gayuma, ang mga anting-anting na ginagamit upang makuha ang puso ng isang tao, upang manipulahin ang kanilang kalooban. Ang amoy nito ay katulad ng amoy na naamoy niya mula kay Digna. Ito na nga, ito ang gayuma. Habang hawak ang supot, narinig ni Jessa ang mga yabag papalapit sa kanilang silid. Mabilis niyang itinago ang supot sa kanyang bulsa at nagkunwaring nag-aayos ng kumot. Pumasok si Berting. Ang kanyang mukha ay tila pagod at nalilito. Tinitigan niya si Jessa. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, tila may bahid ng pagkilala sa kanyang mga mata. "Jessa," bulong nito. Ang tinig ay nanginginig. Bago pa man makasagot si Jessa, isang tinig ang narinig nila mula sa labas ng pinto. "Berting, bakit ka pa nandyan? Halika na. May kailangan tayong gawin." Ito ang boses ni Digna. Ngunit ngayon ay tila may halong utos at hindi mapakaling pagmamadali. Nagulat si Berting. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkalito at takot. Hindi ko magawa, Digna. Si Jessa. Walang si Jessa ngayon, Berting." Sigaw ni Digna. At ang tunog ng pagbukas ng pinto ay kasunod nito. Pumasok si Digna. Ang kanyang mukha ay hindi na ang dating kaakit-akit ng ngiti. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may pulang apoy, at ang kanyang bibig ay tila bahagyang nakaawang, nagpapakita ng mga ngiping hindi pangkaraniwan. Sa kanyang kamay,
Hawak niya ang isang mahaba at matulis na patpat na tila gawa sa buto. Napaatras si Jessa. Ang puso niya ay kumakabog na parang pinukpok na tambol. Napansin niya ang pagbabago sa katawan ni Berting. Tila nang hihina ito, parang nauubusan ng lakas. Ang gayuma ay tila nawawalan ng bisa. "Hindi mo siya masasaktan, Digna," sigaw ni Berting. Pilit na humaharang sa pagitan ni Jessa at ni Digna, kahit na ang kanyang katawan ay nanginginig sa kahinaan. Tumawa ng malakas si Digna, isang tawa na puno ng pagkamuhi. Ang mahina ay laging nagiging mahina. Hindi mo kayang protektahan sila, Berting. Hindi mo kayang protektahan ang iyong sarili. Mabilis na itinaas ni Digna ang patpat na hawak niya. Tila may itim na usok na lumabas dito. "At ikaw, Jessa," sabi nito. Ang tingin ay nakatuon kay Jessa. "Ang iyong kapalaran ay hindi dito magtatapos. Mayroon ka pang kailangang ibigay." Bago pa man makakilos si Jessa, naramdaman niyang tila may humihigop sa lakas ni Berting. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng liwanag at ang kanyang katawan ay bumagsak sa sahig na parang basahan. Si Jessa ay napasigaw, ngunit ang tunog ay tila hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Nakita niya si Digna na nakangisi. Ang mga mata nito ay nakatutok sa kanya, puno ng pangako ng higit pang pagdurusa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Jessa na nawala na ang lahat. Ang kanyang asawa ay tila nawala na sa kanya at ang panganib sa kanyang anak ay mas naging totoo kaysa kailanman. Napasigaw si Jessa nang makita niyang bumagsak si Berting. Ang kanyang katawan ay tila walang buhay sa malamig na sahig. Ang mga mata ni Digna ay nanlilisik sa kanya, puno ng isang uri ng kasiyahan na nagpapalamig sa kanyang dugo. Ang anting-anting na suot niya, isang regalo mula kay Lolo Gimo, ay tila umiinit sa ilalim ng kanyang damit. Isang maliit na pag-asa sa gitna ng lumalaganap na kawalan ng pag-asa. "Hindi mo siya masasaktan," sigaw ni Jessa. Ang tinig ay nanginginig, ngunit puno ng determinasyon na hindi niya alam na taglay niya. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagpupumiglas laban sa takot. Ang imahe ng kanyang mga nawalang anak at ang batang nasa kanyang sinapupunan ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tumawa muli si Digna. Ang tawa ay tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. "Maliit na albularya," sabi nito, lumalapit kay Jessa. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal at mayabang. "Akala mo ang maliit mong anting-anting ay makakapigil sa akin? Ang lakas na ito ay mas matanda pa sa iyong baryo, mas matanda pa sa iyong mga Diyos." Tinitigan nito ang tiyan ni Jessa. "At ang batang iyan, ang iyong munting pag-asa, ay pagmamay-ari ko na." Habang papalapit si Digna, naramdaman ni Jessa ang paghina ng lakas sa kanyang paligid. Tila hinihigop nito ang hangin, ang init, ang mismong buhay. Napapikit si Jessa. Hinigpitan ang hawak sa anting-anting. Binigkas niya sa isip ang mga salitang narinig niya mula kay Lolo Gimo tungkol sa mga sinaunang proteksyon. Hindi ito ang tamang oras. Hindi ito ang tamang lugar. Ngunit wala na siyang ibang magawa. Sa ngalan ng mga sinaunang puno, ng mga ugat na nakakapit sa lupa, ng mga espiritong nagbabantay, bulong niya ang anga. Kanyang tinig ay bahagyang tumataas. Nagulat si Digna sa biglaang pagbabago sa atmosfera. Tila may hindi nakikitang pader na pumipigil sa kanya. "Ano ang ginagawa mo?" ungol nito. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit.
Nilalabanan kita, sabi ni Jessa. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Hinugot niya ang anting-anting at itinapat ito kay Digna. Isang mahinang liwanag ang lumabas mula rito na tila nagpapalayas sa kadiliman. Nagdilim ang mukha ni Digna. Umubo ito ng itim na likido at ang amoy ng nabubulok na bagay ay lalong tumindi. Hindi ito ang katapusan. Albularia, babalik ako. At kapag bumalik ako, wala nang makakapigil sa akin. Sa isang iglap, ang katawan ni Digna ay tila naglaho na parang usok. Naiwan lamang ang malakas na amoy ng pagkabulok at ang tunog ng isang nakakabinging tawa na unti-unting nawala sa kadiliman. Naiwan si Jessa na nanginginig, nakatayo sa tabi ng walang malay na si Berting. Ang katahimikan na bumalik ay mas nakakabingi kaysa sa anumang ingay. Ang liwanag mula sa anting-antigi ay unti-unting nawala, ngunit ang init nito ay nanatili sa kanyang palad. Tumingin siya kay Berting. May malay pa ba ito? Humihinga pa ba? Lumuhod si Jessa sa tabi ng kanyang asawa. Hinawakan niya ang mukha nito. Ang dating pamilyar na balat ay tila malamig na ngayon. Dahan-dahan, isang mahinang ungol ang narinig mula kay Berting. Dahan-dahan, nagmulat ito ng mga mata. Ngunit ang mga mata na iyon ay puno ng kalituhan at sakit, hindi ang pagmamahal na dati nakikita ni Jessa. Jessa, ano ang nangyari? Mahinang tanong ni Berting. Ang kanyang tinig ay parang pinong buhangin. Nasaan si Digna? Napakagatlabi si Jessa. Paano niya ipapaliwanag? Paano niya sasabihin kay Berting na ang babaeng minahal nito ay isang halimaw na sumubok pumatay sa kanilang anak? Nasa iyo ang gayuma, Berting Tan, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng pighati. Minanipula ka niya. Sinubukan niyang saktan tayo. Tumingin si Berting sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay sa paligid, na parang ngayon lang niya nakita ang kanyang sarili sa lugar na iyon. Ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng takot at pagkamuhi sa sarili. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Bulong nito, nagsimulang umiyak. Patawarin mo ako, Jessa. Patawarin mo ako. Habang niyayakap ni Jessa ang kanyang umiiyak na asawa, naramdaman niya ang paggalaw sa kanyang sinapupunan. Isang mahinang pagtulak na tila isang paalala na hindi pa tapos ang lahat. May buhay pa na kailangang ipaglaban. Ngunit ang pangako ni Digna, babalik ako, ay hindi umalis sa kanyang isipan. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Ang anino ay lumalayo lamang pansamantala. Naghihintay ng tamang panahon upang umatake muli. Kinabukasan, nagpasya si Jessa na kailangan niyang bumalik kay Lolo Gimo. Kailangan niyang malaman kung ano ang ibig sabihin ng pagkawala ni Digna sa ganoong paraan. Hindi ito simpleng pagtakas. Mayroong mas malalim na kahulugan sa likod nito. Sa paglabas niya ng kanilang kubo, napansin niya ang mga residente ng bayan ng lihim na nagtitipon sa gitna ng baryo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. May isang matandang babae na nakatingin sa kagubatan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. May nakita ako. Buwan, sigaw ng matandang babae. Ang tinig ay nanginginig. Sa gilid ng gubat, isang bagay na itim na parang lumilipad na, ngunit hindi ibon. Nakakakilabot. Ang mga salita ng matandang babae ay nagpatunay sa mga pangamba ni Jessa. Si Digna ay hindi basta-basta umalis. Ang kanyang pagkawala ay isang senyales na hindi pa ito tapos.
Bumalik si Jessa sa loob ng kubo kung saan si Berting ay tahimik pa ring nakaupo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. "Berting," sabi ni Jessa. Ang kanyang tinig ay malumanay ngunit matatag. "Kailangan nating maging malakas. Kailangan nating maghanda." Tumingin sa kanya si Berting, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon na unti-unting bumabalik. "Anong kailangan nating gawin, Jessa?" "Kailangan nating balikan si Lolo Gimo," sabi ni Jessa. Hinahawakan ang anting-anting na nakasabit sa kanyang dibdib. "Kailangan nating malaman kung paano tuluyang mapapatay ang kadilimang iyon." Ang pagbabalik ni Jessa at Berting sa tahanan ni Lolo Gimo ay puno ng bigat at pangamba. Ang pagkawala ni Digna ay hindi nagdala ng kapayapaan, bagkus ay nagpalalim lamang sa kanilang pag-aalinlangan. Ang mga bulong-bulungan sa baryo tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa gilid ng gubat ay lalong nagpatindi sa kanilang takot. Si Lolo Gimo, na tila nakakaalam na ng kanilang pagdating, ay naghihintay sa kanila sa kanyang maliit na silid na puno ng mga kakaibang anting-anting at mga lumang libro. "Alam ko na," sabi ni Lolo Gimo nang makita niya sila. Ang kanyang tinig ay mababa at seryoso. "Ang pagkawala ni Digna ay hindi pagtatapos. Ito ay simula lamang." Naupo sina Jessa at Berting, ang kanilang mga puso ay puno ng pag-asa na makahanap ng kasagutan mula sa matandang manggagamot. "Ano po ang ibig niyong sabihin, Lolo?" tanong ni Jessa. Ang boses ay nanginginig. "Si Digna, siya po ba talaga ang tiktik?" Tumingin si Lolo Gimo kay Berting na tila nangingibabaw pa rin ang epekto ng gayuma. Bagamat mas mahina na ito. "Hindi lamang tiktik, Apo. Mas malala pa roon. Ang binibini na iyon, siya ay isang manananggal." Ang salitang manananggal ay nagpadala ng panginginig sa buong katawan ni Jessa. Ito ang pinakanakakatakot na uri ng aswang sa mga alamat. Ang nilalang na kayang paghiwalayin ang kanyang katawan, na ang itaas na bahagi ay lumilipad upang manghuli ng mga ipinagbubuntis at mga sanggol. Ang lahat ng kanyang mga hinala, ang lahat ng kanyang mga takot ay tila nagkatotoo sa isang iglap. "Ngunit paano niya nagawa iyon?" naguguluhang tanong ni Berting. "Nakita ko siyang parang nagbabago. Ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mata, ang mga manananggal ay may kakayahang magpanggap," paliwanag ni Lolo Gimo, habang dinadampot ang isang kakaibang hugis pusong bato mula sa kanyang mesa. Gumagamit sila ng mahika upang magmukhang tao, ngunit ang kanilang tunay na anyo ay kasing laki ng takot na kanilang idinudulot. "Ang pagbubuntis na iyong naramdaman, Jessa, hindi iyon ordinaryong pagbubuntis. Mayroon kang dinadalang buhay na itinuturing niyang banta sa kanyang pag-iral." Tiningnan ni Lolo Gimo ang hugis pusong bato. Ang manananggal ay hindi lamang kumakain ng laman at dugo. Sila ay kumakain din ng pag-asa. Ang iyong tatlong pagkalaglag, Jessa, hindi iyon aksidente. Sadyang ginawa iyon ng mga manananggal na nauna sa kanya. Marahil ay ang kanyang ina o lola. Upang pahinain ang iyong angkan at ang pagbubuntis na ito. Ito ang pinakamalakas na pag-asa na iyong dala. Kaya't ito ang pinakamalakas na target niya. Napaatras si Jessa. Ang kanyang pagkalaglag ay hindi lamang trahedya, kundi isang sadyang pag-atake sa kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya ay may kasaysayan na kinaiinggitan at kinamumuhian ng mga ganitong nilalang. Bakit
Bakit nila ginagawa ito sa amin, Lolo? Malungkot na ngumiti si Lolo Gimo. Minsan, ang kasamaan ay hindi nangangailangan ng dahilan na po. Ngunit minsan, ang kasamaan ay naghahanap ng kabayaran. May mga kwento na ang iyong angkan ay nagkaroon ng malaking kasalanan noong unang panahon. Isang kasalanan na nagresulta sa pagpapalayas o pagpapahirap sa isang angkan ng mga manananggal. Maaring ito ang kanilang paraan ng paghihiganti. Ito ang twist na hindi inaasahan ni Jessa. Ang kanyang pamilya na laging tinitingala sa kanilang kaalaman sa panggagamot ay maaaring may itinatagong madilim na nakaraan. Ngunit ano ang plano ni Digna? Bakit siya nagpapanggap na buntis? Hindi siya ang buntis, Jessa. Sabi ni Lolo Gimo. Ang kanyang mga mata ay naging mas seryoso. Ang kanyang pagbubuntis ay isang paraan upang magtago, upang makalapit sa iyo ng hindi ka hinahinala, at upang magamit ang enerhiya ng iyong pagbubuntis upang palakasin ang sarili niya. Ang tunay na plano niya ay hindi lamang kunin ang iyong anak, kundi gamitin ang enerhiya nito upang muling buhayin o palakasin ang isang mas matandang kasamaan na nakatali sa bayan ng lihim. Napatingin si Jessa kay Berting na nakikinig sa lahat ng iyon na may pagkamangha at takot. Kailangan nating siyang pigilan, Lolo, sabi ni Jessa. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Hindi ko hahayaang makuha niya ang aking anak. Kinuha ni Lolo Gimo ang hugis pusong bato. Ito ang puso ng balete, paliwanag niya. Ito ay nagtataglay ng lakas ng pinakamatandang puno sa bayan ng lihim. Ito ang tanging bagay na maaaring magpahina at magtaboy sa isang manananggal na tulad ni Digna. Ngunit hindi ito sapat. Kailangan ng isang taong may malinis na puso at malakas na pananampalataya upang gamitin ito. Tumingin siya kay Jessa. Kailangan mong harapin siya, Jessa, gamit ang kaalamang ito at ang lakas na ibibigay ng puso ng balete. Naramdaman ni Jessa ang bigat ng responsibilidad na iyon. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang babaeng nawalan ng pag-asa ay ngayon ay nagiging isang laban para sa kaligtasan ng kanyang anak at marahil ng buong baryo. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan at ang kanyang hinaharap ay nagkakaugnay sa sinaunang laban na ito. Ang mga salita ni Lolo Gimo ay bumagsak na parang mga martilyo sa pandayan ng isip ni Jessa. Ang pagiging manananggal ni Digna, ang paggamit nito sa kanyang pagbubuntis, at ang posibilidad ng isang madilim na nakaraan ng kanyang pamilya. Lahat ng ito ay napakalaki at napakabigat tanggapin. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay ang pagmumuni-muni sa tunay na kalagayan ni Berting. Ang kanyang pagkalito, ang kanyang pagkawala ng lakas, ang kanyang mga mata na tila nawalan ng liwanag. Lahat ng ito ay nagpapatunay na ang gayuma ni Digna ay hindi lamang simpleng pag-akit. Ito ay mas malalim, mas mapanira. Habang naglalakad sila pabalik ni Berting patungo sa kanilang kubo, tahimik na pinagmamasdan ni Jessa ang kanyang asawa. Si Berting ay tila isang multo sa sarili niyang balat. Ang kanyang mga kilos ay mabagal at walang sigla. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malungkot na kawalan. Napapansin ni Jessa ang paminsan-minsang panginginig ng kanyang mga kamay at ang paraan ng pagtingin niya sa kagubatan na tila may hinahanap o kinatatakutan. "Berting," tawag ni Jessa. Ang kanyang tinig ay banayad ngunit may pag-aalala. "Okay ka lang ba talaga?" Nagulat si Berting sa tanong na parang hindi niya inaasahan na kakausapin siya ni Jessa. Tumingin ito sa kanya.
At sa sandaling iyon, nakita ni Jessa ang isang bakas ng dating Berting. Ang pagmamahal at pag-aalala na minsang ibinahagi nila. Ngunit agad din itong napalitan ng isang anino ng pagkalito. "Jessa, hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin." Sabi nito, ang tinig ay halos pabulong. "Kapag kasama ko si Digna, parang may ibang tao sa loob ko. May mga bagay akong ginagawa. Mga salita na hindi ko gustong sabihin. Mga bagay na hindi ko maintindihan." Napabuntong hininga si Jessa. Ang mga salita ni Lolo Gimo ay umaling-aungaw sa kanyang isipan. Ang lakas na ito ay mas matanda pa sa iyong baryo. Ang kanyang pagbubuntis ay isang paraan upang magtago. Gamitin ang enerhiya ng iyong pagbubuntis upang palakasin ang sarili niya. Hindi lang pala si Berting ang manipulahin ni Digna. Tila ginagamit nito ang lakas ng pagbubuntis ni Jessa upang mapanatili ang kontrol kay Berting. O marahil ay upang gamitin ang katawan nito sa sarili nitong mga layunin. Sa pagdating nila sa kubo, napansin ni Jessa na kakaiba ang ayos ng mga gamit. Ang mga tuyong dahon at mga sanga na karaniwang nasa labas ay tila inilipat sa loob at may mga kakaibang simbolo na iginuhit sa lupa gamit ang abo. Tila may naganap na ritual habang wala sila. "Anong nangyari dito?" tanong ni Jessa habang tinitingnan ang paligid. Napayuko si Berting. "Si Digna. Bumalik siya habang wala tayo." Sinabi niyang kailangan niya ng kapangyarihan. Gumawa siya ng mga simbolo at pagkatapos, hindi ko na maalala. Nanginginig ang mga kamay ni Berting habang itinuturo ang mga simbolo sa sahig. Naramdaman ko na parang may humihigop sa akin, Jessa. Parang may nagmumula sa aking sariling katawan. Naisip ni Jessa ang sinabi ni Lolo Gimo tungkol sa paggamit ni Digna sa enerhiya ng kanyang pagbubuntis. Ngunit ngayon, tila mas malalim ang pagkasangkot ni Berting. Hindi lang pala ang pagbubuntis ni Jessa ang ginagamit ni Digna, kundi marahil ang mismong katawan at enerhiya ni Berting. Ang mga simbolo sa sahig, ito ba ay para palakasin si Digna o para ikulong si Berting sa kanyang kontrol? "Berting," sabi ni Jessa, lumapit sa kanya at hinawakan ang kanyang mga balikat. "Kailangan nating malaman kung ano ang tunay na nangyayari. Kailangan nating gumawa ng paraan para mailigtas ka." Tumingala si Berting at sa kanyang mga mata, nakita ni Jessa ang tunay na takot at desperasyon. "Jessa, parang may kakaibang lakas na gumagalaw sa akin kapag nandyan si Digna. Parang ayaw kong lumaban. Parang may bumubulong sa akin na sumunod na lang." Naisip ni Jessa ang mga sinaunang ritual na binanggit ni Lolo Gimo. May mga ritual na ginagamit upang ikonekta ang isang tao sa isang espiritu o nilalang, upang gamitin ang kanilang lakas o katawan bilang sisidlan. Maaring si Digna bilang isang manananggal ay nagtatangkang gumawa ng isang uri ng pact, isang kasunduan kung saan si Berting ang magiging tagapagdala ng kanyang kapangyarihan sa mundo ng mga tao, kapalit ng kung anumang pangako o puwersa ang ginamit niya. "Huwag kang matakot, Berting, pakuwamagutuwabernin," sabi ni Jessa. Pilit na ipinaparamdam ang kanyang determinasyon. "Tutulungan kita. Babalikan natin si Lolo Gimo. Kailangan nating malaman kung ano ang mga simbolong iyon at kung paano ito sisirain." Habang pinagmamasdan ni Jessa ang mga simbolo sa sahig, napansin niya ang isang partikular na disenyo na tila mas matingkad kaysa sa iba, na tila nagmumula sa pinakagitna ng silid. Ito ay hugis spiral na tila kumukuha ng enerhiya mula sa lahat ng nakapalibot dito.
At sa gitna ng spiral, mayroong isang munting marka na tila isang maliit na buto o marahil isang bahagi ng isang bagay na nabubuhay. Napagtanto ni Jessa na hindi lamang si Berting ang nakokontrol ni Digna, kundi posibleng nagtatanim na ito ng isang bagay sa loob niya, isang binhi ng kanyang kapangyarihan na nagpapalakas sa kanyang kontrol. Ang pagiging buntis ni Digna ay maaaring hindi lamang isang pagpapanggap, kundi isang paraan upang ilipat ang isang bahagi ng kanyang sarili o ng kanyang kapangyarihan sa isang mortal na sisidlan. Ang pagdating ni Lolo Gimo sa kubo ni Jessa at Berting ay tila nagdala ng isang kakaibang uri ng enerhiya. Hindi ang nakakatakot na enerhiya ni Digna, kundi isang enerhiya ng sinaunang kaalaman at kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa mga simbolo na iginuhit sa abo sa sahig at sa katawan ni Berting. Isang malungkot na pagbuntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. "Alam ko na," sabi ni Lolo Gimo. Ang kanyang tinig ay mababa ngunit malinaw. "Ginamit ka ng manananggal, Berting. Hindi lamang ang gayuma, kundi ang mismong lakas ng pagbubuntis ni Jessa. Ginagamit niya ang iyong katawan bilang sisidlan upang mapanatili ang kanyang impluensya at upang maipon ang kapangyarihan na kailangan niya para sa kanyang tunay na layunin." Napayuko si Berting, ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Hindi ko mapigilan, Lolo. Parang may sariling buhay ang aking katawan kapag nandyan siya. May bumubulong sa akin na sumunod. Lumapit si Lolo Gimo kay Berting at inilag-uma ang kanyang kamay sa noo nito. "Ramdam ko ang kadiliman sa iyo, anak, ngunit hindi pa huli ang lahat. Ang iyong kalooban ay naririyan pa rin, natatabunan lamang ng mahika." Kinuha ni Lolo Gimo ang kanyang sariling anting-anting na mas malaki at mas kumikinang kaysa sa kay Jessa at inilagay ito sa dibdib ni Berting. "Ito ay magbibigay sa iyo ng kaunting lakas upang labanan ang impluensya niya. Kailangan mong gamitin ang lahat ng iyong natitirang lakas upang ituon ang iyong isip kay Jessa, sa inyong anak." Habang ginagawa ito ni Lolo Gimo, naramdaman ni Jessa ang pagbabago sa hangin sa loob ng kubo. Tila may umiikot na enerhiya, isang paglalabanan sa pagitan ng kadiliman na nasa kay Berting at ng liwanag na dala ni Lolo Gimo. Ang mga simbolo sa sahig ay tila nag-aapoy ng bahagya na tila reaksyon sa ritual. Bigla, ang pinto ng kubo ay bumukas ng malakas na tila itinulak ng isang malakas na hangin. Pumasok si Digna, hindi na sa kanyang anyong tao, kundi sa kanyang nakakatakot na anyo bilang manananggal. Ang kanyang itaas na katawan ay nakahiwalay mula sa kanyang ibabang bahagi na naiwan sa labas ng kubo na nagmumukhang isang patay na figura sa lupa. Ang kanyang mga pakpak ay lumapad at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na pula. Ang mahinang pagaspas ng kanyang mga pakpak ay napuno ng pagngangalit. "Napakagaling mo, matandang mangkukulam," sigaw ni Digna. Ang kanyang tinig ay nagmumula sa kanyang itaas na katawan na lumilipad sa gitna ng kubo. "Ngunit hindi mo mapipigilan ang aking muling pagkabuhay." Napatayo si Jessa, inilagay ang kanyang sarili sa harap ni Berting na tila mas lumakas na ngayon, bagamat halata pa rin ang paglaban sa kanyang mga mata. Hawak ni Jessa ang puso ng balete na ibinigay ni Lolo Gimo. Ang bato ay mainit sa kanyang palad. "Hindi mo makukuha ang aking anak, Digna," mariing sabi ni Jessa. "At hindi mo magagamit ang katawan ng aking asawa." O tumawa ng malakas si Digna. "Ang iyong anak ay ang susi, Albularia.
Ang lakas ng iyong pagbubuntis kasama ang kapangyarihan ng katawan ng iyong asawa ay magpapatibay sa akin. Magiging isa akong Diyosa. Nagsimulang umatake si Digna. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at matalim. Ang kanyang mga ngipin ay nakalabas. Lumipad ito palapit kay Jessa. Ngunit bago pa man ito makalapit, itinapat ni Jessa ang puso ng balete. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot sa bato at isang malakas na puwersa ang tumama kay Digna na nagtulak dito pabalik. Nagsigawan ito sa sakit at galit. Hindi maaari. Ungol ni Digna habang hinahawakan ang kanyang dibdib kung saan tumama ang liwanag. Ang lakas ng balete. Nakita ni Berting ang pagkakataon. Sa kabila ng patuloy na paglaban sa sarili, nagawa niyang itulak si Jessa palayo at humakbang patungo kay Digna. "Huwag mong sasaktan si Jessa!" Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon. Kahit na mahina pa rin ang kanyang katawan, nagawa niyang sunggaban ang isang piraso ng nasirang mesa at ihampas ito kay Digna. Ang hampas ay hindi sapat upang mapatay si Digna, ngunit nagbigay ito ng distansya para kay Jessa. Muling itinutok ni Jessa ang puso ng balete kay Digna. Habang binibigkas ang mga salitang narinig niya mula kay Lolo Gimo, mga salita ng pagtataboy at paglilinis. Ang liwanag mula sa bato ay lumakas ng lumakas, na tila humihigop sa kadiliman na bumabalot kay Digna. Nagsimulang maglaho ang anyo ni Digna na parang nawawalan ng substansya. Ang kanyang mga sigaw ay nagiging mas mahina, puno ng pagkamuhi at pananaghoy. "Hindi ito ang katapusan. Babalik ako. Ang bayan ng lihim ay akin." Sa huling pagkakataon, nakita ni Jessa ang refleksyon ng kanyang sariling takot sa mga mata ni Digna bago ito tuluyang naglaho, na naiwan lamang ang amoy ng bulok at ang mga nasirang gamit sa kubo. Ang katahimikan na bumalik ay tila mas mabigat kaysa dati. Napaluhod si Jessa, ang kanyang katawan ay nanginginig dahil sa pagod at emosyon. Tumingin siya kay Berting na nakatayo pa rin, bagamait halatang nanghihina. Ang anting-anting ni Lolo Gimo sa dibdib ni Berting ay tila kumikislap pa rin, ngunit mas mahina na. "Tapos na ba?" Mahinang tanong ni Berting. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa at pagod. Tumingin si Jessa sa paligid ng kubo. Pagkatapos ay sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang malakas na pagtulak mula sa loob. Isang paggalaw na hindi na puno ng takot, kundi ng buhay. Tapos na ang isang bahagi ng laban, Berting, sabi niya, habang hinahaplos ang kanyang tiyan. Pero kailangan pa nating maging handa. Sa labas, ang natitirang katawan ni Digna, ang kanyang ibabang bahagi, ay biglang naglaho na rin na parang usok na nag-iwan lamang ng tuyong lupa at ilang tuyong dahon. Ang kapangyarihan na nagbigay buhay dito ay nawala na rin. Ang katahimikan na bumalot sa kubo pagkatapos ng pagkawala ni Digna ay hindi kapayapaan, kundi isang mapanganib na paghinto. Si Jessa, nanginginig pa rin mula sa matinding labanan, ay napaluhod. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa puso ng balete na tila mainit pa rin sa kanyang palad. Ang enerhiya nito ay unti-unting humuhupa, ngunit ang pakiramdam ng proteksyon na dala nito ay nanatili. Napatingin siya kay Berting na ngayon ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang mga mata ay malinaw na ngayon, puno ng pagkamulat at pagsisisi. Ang anting-anting ni Lolo Gimo sa dibdib nito ay tila nagbibigay pa rin ng mahinang init, isang palatandaan na ang kontrol ni Digna ay lubos nang nawala. "Jessa!" Mahinang tawag ni Berting,
Ang kanyang tinig ay puno ng pighati. Patawarin mo ako. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong mali ang mga ginawa ko, ang mga naisip ko. Lumapit si Jessa at inalalayan si Berting na tumayo. Tapos na iyon, Berting. Ang mahalaga, nandito ka na. Nandito na tayo. Ngunit habang sinasabi niya iyon, naramdaman niya ang isang malakas na pagtulak mula sa kanyang sinapupunan. Hindi ito ang mahinang paggalaw na naramdaman niya dati. Ito ay isang malakas na pagtulak na nagpapahiwatig ng papalapit na paghilom o marahil ang simula ng isang bagong panganib. Malapit na, bulong ni Jessa. Hinahaplos ang kanyang tiyan. Malapit na siyang dumating. Naintindihan ni Berting ang ibig sabihin ni Jessa. Ang laban na kanilang pinagdaanan ay nagbigay daan sa isang bagong buhay. Ngunit alam din nila na ang kanilang pagbubuntis ay hindi naging normal. Ang enerhiya na ginamit ni Digna, ang panganib na kanilang kinaharap, lahat ng iyon ay maaaring magkaroon ng epekto. Kailangan nating bumalik kay Lolo Gimo, sabi ni Berting, pilit na pinapatatag ang kanyang sarili. Hindi pa tayo ligtas hanggat hindi nakakasiguro na ang bata ay ligtas. Sa paglabas nila ng kubo, napansin nila ang kakaibang katahimikan sa baryo. Walang mga tao sa labas, walang mga usapan. Tanging ang mahinang pagaspas ng mga dahon sa hangin ang maririnig. Ang pagkawala ni Digna ay tila nagdulot ng pansamantalang takot, ngunit hindi rin nila alam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa paglapit nila sa tahanan ni Lolo Gimo, nakita nila itong nakatayo sa labas, nakatingin sa direksyon ng gubat. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit mayroon ding bakas ng pag-asa. Nakikita ko ang pagbabago, sabi ni Lolo Gimo nang makita sila. Ang kadiliman ay napapatras, ngunit ang liwanag ay kailangan pang patunayan. Tumingin siya kay Jessa. Ang puso ng balete ay nagbigay sa iyo ng proteksyon, ngunit ang tunay na lakas ay nasa iyo, Jessa. Ang lakas ng isang ina na nagtatanggol sa kanyang anak. Naglakad sila pabalik sa kubo, at sa pagdating nila, naramdaman ni Jessa ang matinding paghilab. Ang kanyang pagbubuntis ay umabot na sa kasukdulan. Ang sakit ay matindi. Ngunit sa gitna ng sakit na iyon, naramdaman niya ang pagkakaisa sa pagitan niya at ng kanyang anak. Isang koneksyon na mas malalim kaysa sa anumang pangkaraniwang pagbubuntis. Habang nagsisimulang manganak si Jessa, si Berting at Lolo Gimo ay naghanda ng lahat ng kailangan. Ngunit sa gitna ng proseso, isang kakaibang lamig ang nagsimulang bumalot sa kubo. Ang mga kandila na nakasindi ay tila nagkislapan at ang mga anino sa sulok ay tila mas lumalalim. Hindi pa siya tapos, sabi ni Lolo Gimo. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang huling sumpa, maaaring may epekto pa. Naramdaman ni Jessa ang presensya ng isang bagay na malamig at masama. Tila bumabalik upang tapusin ang kanyang ginawa. Ang sakit ng panganganak ay lalo pang tumindi, ngunit sa bawat paghilab, naramdaman niya ang isang bagong uri ng lakas na dumadaloy sa kanya. Ang lakas upang protektahan ang kanyang anak sa gitna ng kanyang huling pagtulak. Habang naririnig niya ang mahinang pagtangis ng kanyang bagong silang na sanggol, isang malakas na hangin ang biglang sumilid sa kubo, na tila nagmumula sa labas. Ang mga anino ay nagsimulang gumalaw at ang lamig ay lalong lumala. Ang huling sumpa, sigaw ni Lolo Gimo. Kailangan nating protektahan ng bata. Sa kanyang panghihina,
Naisip ni Jessa ang puso ng balete. Hindi pa ito ganap na nawawalan ng bisa. Sa isang huling desperadong kilos, habang yakap ang kanyang bagong silang na anak, itinaas niya ang kanyang kamay na hawak ang puso ng balete. Sa kanyang isipan, hindi na lamang ang sarili niya ang kanyang pinoprotektahan, kundi ang maliit at walang malay na buhay na nasa kanyang mga bisig. Sa ngalan ng balete, sa ngalan ng pagiging ina, sa ngalan ng buhay. Sigaw ni Jessa. Ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan at determinasyon. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumulwak mula sa puso ng balete na tila nagtataboy sa anumang kadiliman na pumasok sa kubo. Ang lamig ay biglang nawala at ang mga anino ay bumalik sa kanilang normal na anyo. Ang mahinang pagtangis ng sanggol ay naging mas malakas na tila isang pagdiriwang ng pagdating nito sa mundo. Nakahinga ng maluwag si Lolo Gimo. Nagawa mo, Jessa. Ang iyong determinasyon bilang ina ang tunay na nagtaboy sa huling sumpa. Tumingin siya sa sanggol na mahigpit na yakap ni Jessa. Isang babae at malakas siya. Niyakap ni Berting si Jessa at ang kanilang anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat at pag-asa. Ang paglalakbay ay mahirap, puno ng takot at pagkawala, ngunit sa huli, nagtagumpay sila. Ang kanilang anak ay ligtas. Ang pagpapawis ni Jessa ay nanatili, hindi lamang dahil sa sakit ng panganganak, kundi dahil sa nalalapit na pagtatapos ng kanilang pakikipaglaban. Ang puso ng balete, bagamat nagamit na, ay nag-iwan pa rin ng bahagyang init sa kanyang palad, isang paalala ng lakas na nagligtas sa kanila. Nakita niya ang kalmadong mukha ni Berting habang pinagmamasdan ang kanilang munting anak. Isang kalmadong tila ipinagkait sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Si Lolo Gimo, bagamat pagod, ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mga mata ay mapagmasid. Tila sinusuri ang bawat sulok ng kubo na parang hindi pa ganap na kumbinsido na tapos na ang lahat. Tapos na ang panganib na dala ni Digna, sabi ni Lolo Gimo. Ang kanyang tinig ay tila may halong pagod ngunit mayroon ding respeto. Ang kanyang espiritu ay napapaatras. Ngunit ang mga anino na kanyang naiwan sa bayan ng lihim ay mananatili. Kailangan ninyong maging handa. Nagtaka si Jessa. Mga anino, Lolo, ano pong ibig ninyong sabihin? Ang bayan ng lihim ay hindi lamang isang lugar, Jessa. Paliwanag ni Lolo Gimo. Ito ay isang lugar na may mahabang kasaysayan ng mga kakaibang ritual at mga kasunduan sa mga nilalang na hindi natin lubos na nauunawaan. Si Digna ay hindi lamang isang manananggal na nagkataon lamang dito. Siya ay bahagi ng isang mas matandang puwersa na matagal nang naghahanap ng paraan upang makabalik. Ang kanyang pagkabigo ngayon ay hindi nangangahulugan na ang puwersang iyon ay tuluyan nang nawala. Lumapit si Berting kay Jessa. Maingat na hinahawakan ang kanilang anak na natutulog sa mga bisig ng kanyang ina. Kung gayon, ano ang dapat naming gawin, Lolo? Tumingin si Lolo Gimo sa mga tao ng baryo na nagsisimulang lumabas sa kanilang mga tahanan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagtataka at takot. Kailangan ninyong ipaalam sa kanila ang katotohanan, sabi niya. Hindi sa paraang magpapakalat ng takot, kundi sa paraang magtuturo ng pag-iingat at pagkakaisa. Ang mga anino ng nakaraan ay madalas na bumabalik kapag ang mga tao ay nalilimutan ang kanilang mga aral. Nagpasya sina Jessa at Berting na kailangan nilang harapin ang mga tao. Habang hawak ni Jessa ang kanyang anak,
at si Berting ay nasa kanyang tabi. Lumabas sila sa kanilang kubo. Ang mga tao ng bayan ng lihim ay nagtitipon sa gitna ng baryo. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa kanila, naghihintay ng anumang balita. Lumapit si Jessa sa kanila. Ang kanyang puso ay kumakabog. Mga kababayan, nagsimula siya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa una ngunit lumakas habang nagsasalita. Nais naming ipaalam sa inyo na ang panganib na ating kinaharap ay hindi ordinaryo. Nagpatuloy si Jessa sa pagkukuwento, hindi ng buong detalye ng pagiging manananggal ni Digna, ngunit ng mga mapanganib na puwersa na kumikilos sa kanilang lugar, ng kahalagahan ng pagkakaisa, at ng pangangailangan na alalahanin ang mga sinaunang tradisyon at babala na minsang nagbigay proteksyon sa kanilang baryo. Binanggit niya ang tungkol sa mga anino ng nakaraan na maaaring magbalik at ang pangangailangan na manatiling mapagbantay. Si Berting, sa kanyang bagong kalinawan ng isip, ay sumuporta sa mga sinabi ni Jessa. Ang gayuma ay totoo. Sabi niya, ang kanyang tinig ay malakas at matatag. Ang mga nilalang na hindi natin nakikita ay maaring magmanipula sa atin kung tayo ay magiging mahina. Kailangan nating magtulungan. Marami sa mga tao ang nagpakita ng pagdududa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito. Ang ilan ay nagsimulang magbulungan na tila bumabalik ang kanilang mga lumang takot. Ngunit mayroon ding mga nakinig. Ang mga matatanda na nakakaalala pa ng mga kwento ng kanilang mga ninuno at ang mga kabataan na nakakita mismo ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Nagsalita si Lolo Gimo. Ang kanyang tinig ay nagbigay ng bigat sa kanilang mga salita. Ang bayan ng lihim ay may madilim na nakaraan, sabi niya. Isang nakaraan na hindi dapat kalimutan. Ang mga anting-anting, ang mga ritual, ang mga kwento. Ito ang ating mga sandata laban sa kadilimang hindi natin lubos na nauunawaan. Ang ating lakas ay nasa ating pagkakaisa at sa ating pagpapahalaga sa ating mga tradisyon. Sa pagtatapos ng kanilang pahayag, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang mga salita ay nabitawan na at ngayon ay kailangan na nilang harapin ang mga konsekwensya. Ang ilan ay lumapit kina Jessa at Berting, nag-aalok ng tulong habang ang iba ay tahimik na umalis, tila hindi handang harapin ang katotohanan. Habang papalubog ang araw, isang kakaibang kababalaghan ang naganap. Ang puso ng balete na hawak ni Jessa ay nagsimulang magbigay ng mahinang liwanag. Hindi ito ang nakakasilaw na liwanag na ginamit nila laban kay Digna, kundi isang banayad at mapayapang liwanag na tila yumayakap sa buong baryo. Sa pagdami ng liwanag, ang mga anino sa gilid ng gubat ay tila umatras, at ang hangin ay tila naging mas sariwa. Ang mga tao na nakasaksi nito ay napuno ng pagkamangha. Ang puso ng balete ay tumutugon, sabi ni Lolo Gimo, nakangiti. Nakikita nito ang determinasyon ng inyong puso, Jessa. Ang pagkakaisa na nagsisimulang mabuo. Ang kadiliman ay hindi tuluyang nawala, ngunit natuto tayong kung paano ito palakasin ang ating sariling liwanag. Niyakap ni Jessa si Berting habang yakap niya ang kanilang anak. Ang laban ay hindi pa tapos, alam niya iyon. Ang bayan ng lihim ay magpapatuloy na magiging isang lugar kung saan ang mga anino ay maaaring bumalik. Ngunit ngayon, sila ay may lakas. Ang lakas ng katotohanan, ang lakas ng pagkakaisa, at ang lakas ng isang ina na lumaban para sa kanyang anak. Ang kanilang paglalakbay ay nagbago sa kanila.
at sa baryo. Ang mga aral ay natutunan at ang mga puso ay nabuksan sa posibilidad ng parehong kadiliman at liwanag na nagbabahagi ng parehong espasyo. Ang pagsikat ng araw sa bayan ng lihim ay tila ibang-iba sa araw na iyon. Ang mga sinag ng liwanag na tumatagos sa mga makakapal na dahon ng mga puno ay hindi na nagdadala ng pangamba, kundi ng pangako ng isang bagong simula. Ang puso ng balete, na ngayon ay unti-unting nawawalan ng kislap, ay tila nagpapahinga na sa palad ni Jessa. Ang init nito ay nananatili bilang isang mapayapang paalala ng kanilang paglalakbay. Ang baryo ay nagsisimula ng mabuhay. Ang mga tao ay lumalabas na sa kanilang mga tahanan, hindi na may pagtataka o takot, kundi may pagkilala sa kanilang mga mata. Ang mga bulungan ay napalitan ng mahinang pagbati at ang dating pag-iwas ay napalitan ng pagtingin na puno ng respeto. Ang mga salita ni Jessa, Berting at Lolo Gimo ay hindi naging mga walang kabuluhang kwento lamang. Ito ay naging isang aral na nakaukit sa kanilang mga puso. Habang si Jessa ay nagpapasuso sa kanyang anak, isang munting sanggol na babae na may mga mata na tila nakakakita ng higit pa sa kanyang edad. Naramdaman niya ang paglapit ni Berting. Tiningnan nito ang kanilang anak. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamahal at isang determinasyon na hindi pa niya nakita dati. "Siya ang ating liwanag, Jessa," sabi ni Berting. Ang kanyang tinig ay malambing. "Siya ang dahilan kung bakit tayo lumaban. At ngayon, siya ang magiging pag-asa natin." Ngumiti si Jessa. "Oh, Berting, siya ang ating bagong simula." Hinawakan niya ang kamay ni Berting. "Salamat sa lahat. Sa paglaban mo sa sarili mo, sa pagbabalik mo sa amin." Niyakap ni Berting si Jessa at ang kanilang anak. "Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin pagkatapos ng lahat ng iyon," sabi niya. "Ngunit alam ko na hindi na ako ang dating Berting. May mga sugat na hindi nawawala, ngunit mayroon din namang mga aral na hindi malilimutan." Dumating si Lolo Gimo. Ang kanyang mukha ay may bahid ng kasiyahan. "Ang mga anino ay hindi kailanman tuluyang nawawala," sabi niya, habang nakatingin sa gilid ng gubat. "Ngunit natutunan ninyong magtanim ng liwanag, at kapag ang liwanag ay mas malakas kaysa sa anino, ang kadiliman ay mapipilitang umatras." Tumingin si Lolo Gimo sa sanggol. Ang bata na ito ay nagtataglay ng lakas ng balete at ng pagmamahal ng kanyang mga magulang. Siya ay magiging isang tagapagtanggol ng bayan ng lihim sa mga darating na panahon. Ngunit kailangan ninyong patuloy na magturo sa kanya, hindi lamang ng mga sinaunang kaalaman, kundi pati na rin ng kahalagahan ng pagkakaisa at pag-ibig. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang bumalik sa normal ang buhay sa bayan ng lihim, ngunit hindi na ito ang dating normal. Ang mga tao ay mas naging mapagbantay, mas naging mapagkaisa. Ang mga kwento ni Jessa at Berting ay naging isang babala at isang inspirasyon. Ang mga lumang ritual ay muling binuhay, at ang mga anting-anting ay muling ginawa, hindi bilang mga bagay ng takot, kundi bilang mga simbolo ng pagkakaisa at proteksyon. Naging albularya si Jessa, hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, kundi sa pamamagitan ng kanyang katapangan at karanasan. Si Berting naman ay naging tagapagtanggol ng baryo gamit ang kanyang lakas at ang kanyang bagong pagkaunawa sa mga panganib na nagkukubli. Ang kanilang anak na pinangalanan nilang Liwanag ay lumaki sa ilalim ng kanilang pag-aalaga.
Isang patunay na kahit sa pinakamadilim na lugar, ang pag-asa at pagmamahal ay maaaring mamukadkad. Sa bawat pagsikat ng araw sa bayan ng lihim, ang alaala ng kanilang pakikipaglaban ay nanatili. Hindi bilang isang kwento ng katatakutan, kundi bilang isang kwento ng katatagan, ng pagkakaisa at ng katotohanan na ang pinakamalalim na kadiliman ay maaaring mapalayas ng pinakamaliit na sinag ng liwanag. Lalo na kung ito ay ang liwanag ng isang ina na nagtatanggol sa kanyang anak. At sa bawat pag-aspas ng hangin sa mga puno ng balete, isang bulong ang maririnig, hindi na ng takot, kundi ng pag-asa.